kamisyon. Ayan, pakita ko po muli yung aking pong ornamental pineapple. Kung mapapansin niyo po, ito po yung kaparehas na kaparehas po nung talaga pong totoong prutas na pinya. Hindi ko pa po kasi natry yung hinog nito. Titingnan ko kung ano lasa niya pag sinenog yan. Namumulaklak na din po siya. Kung paano po mamulaklak yung totoong pinya, ganyan din po siya. Pero ang kaibahan lang po nito, nagkakaroon po siya ng ayan o, yung pinaka-corona sa pinakalaman niya. Ayan po yun. So may pagkakaiba sila ng konti. Ayan o, ang ganda po niya. At ang kanyang puno naman ay medyo matinik at maliliit. Ayan. At meron po siya ditong mahabang tangkay. At kung mapapansin nyo po, ayan, meron po siya diyang ito naman po, ayan, pag po lumaki yan, bali magiging parang ganito po siya. Ayan, lalaki po kasi yan ayan, gaya po nitong isa na to. Ayan, yan po yung ito na lang po, halimbawa, ayan, ito po isang nanggaling din po ito sa ganyan po yan dati. So ito na po yung kanya kinalabasan. Ang galing po siya sa bunga. Kaya lang medyo matinik po kasi ito pero ito po yung pampaganda lang sa bakuran sa harap ng bahay. Ayan. Ayan po siya. Ang napapansin ko po, sabi nga sa bawat creation of God, meron po mga kagaya po ng pakwan, ng melon, ng pinya, lahat po ng klase na meron din po siyang uri ng damo na tulad din po nun sa ating kinakain na mga prutas, mga halaman na yan. Meron din po siyang prutas na damo or kamukha din siya ng kagaya po ng melon. Ayan, meron din po siyang kumbaga kung tawagin po sa amin dito ay ligaw na melon at meron ding ligaw na ampalaya. Ayan, hindi na po siya itinatanim, kung baga tumutubo po siya ng kusa. So ganyan po kaganda ang pagkalikha sa ating mundo. Kaya wala po talaga magugutom na tao kung masipag lang, or kahit nga po mga ibon kasi gawa nung meron nga po yung tumutubo na lang na kusa na kahit na hindi mo itanim. So ayan, na-amaze lang po ako dito sa ayan, ganyan po siya. So, ilan po mga kamisyon. Hanggang sa muli po. God bless everyone. Peace.